MT Novel Story. Kabanata 1211. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Nang magbanggaan ang mga blades, nagkaroon ng putok na ikinagulat ng mundo. Bumagsak ang sword power ni Mengyo at hindi niya kinaya ang sword power ni Ningfeng, kaya napailing siya ng 10 talampakan. Ngunit ang espada ni Ningfeng ay hindi nagpatuloy sa paglaslas patungo kay Mengyo. 5 Unicorn War Beast ang kumubkob sa kanila, kaya kinailangan niyang ibalik ang kanyang espada para harapin ito. Ang 5 Unicorn War Beasts ay may sariling supernatural na kapangyarihan, at matalino din at tuso, kaya napakahirap nilang harapin. Ang tanging lumaban kay Ningfeng sa malapitang labanan ay sina Soul Kilin at Shay Kilin. Gayunpaman, ang Fire Kilin, Water Kilin at Lay Kilin ay hindi lumaban ng malapitan. Ang isa ay bumuga ng mga bolang apoy, ang isa naman ay nag-spray ng mga araw ng tubig, at ang isa naman ay bumuga ng mga thunderbolts upang salakayin si Ningfeng mula sa malayo. Ito ay hindi masyadong isang suntok bilang isang harassment. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pag-atake ng 3 unicorn, si Washoylei, ay makakagawa lamang ng limitadong pinsala sa Venerable Qing Tian. Ngunit sina Han Kilin at Shay Kilin ay nagbabanta pa rin kay Ningfeng. Ang Soul Unicorn ay isang ethereal black mist ng kaluluwa na hindi makakaatake sa katawan ni Ningfeng, ngunit maaaring umatake sa kaluluwa ni Ningfeng. Labis nitong ikinainis si Ningfeng. Sa sandaling ang kanyang kaluluwa ay nasugatan, ang kanyang estado ay bababa, na lubhang hindi kanais-nais sa labanan. Walang pagpipilian si Ningfeng kundi maglaan ng ilang tunay na enerhiya para protektahan ang kanyang kaluluwa upang hindi masira ng Soul Unicorn. At pinasakit din ni Shay Kilin si Ningfeng. Ang matigas na batong ito ay buhol sa kanya na parang anino, na naging dahilan upang ang kanyang mga kilos ay medyo nakahadlang. Ang pinaka-naguguluhan kay Ningfeng ay ang pagtatanggol ni Shay Kilin. Kahit na si Ningfeng ay ilang beses na tinadtad ang batong unicorn, ngunit hindi niya kayang patayin ang batong unicorn na kasing tigas ng isang itim na bato. Pinutol lang niya ang ilang balahibo na walang epekto sa batong unicorn. Bilang karagdagan sa pagpugot ng ulo sa batong unicorn, ilang beses ding nilaslas ni Ningfeng ang Soul Unicorn, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang espada sa Ethereal Soul Unicorn ay nawasak at muling nagsasama. Ang Soul Unicorn, na orihinal na isang hayop ng kawalan, ay hindi apektado ng pisikal na pag-atake. Ngunit nang si Ningfeng ay nakikipag-ugnayan sa 5 unicorn, bumalik si Mengyo na may hawak na espada. Kailangang ma-distract si Ningfeng, kailangan niyang harapin si Mengyo at 5 unicorn, isa laban sa 6, medyo nakakamot sa ulo. Ang kaharian ni Mengyo ay mas mababa kaysa kay Ningfeng, at ang kanyang personal na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay natural na hindi kasing husay ng kay Ningfeng, ngunit sa tulong ng 5 unicorn war beast, nagawa pa niyang gumuhit kasama si Ningfeng ng ilang sandali. Gayunpaman, pinangunahan ni Mengyo ang 5 unicorn upang labanan si Ningfeng, at ang laban ay napakabangis na hindi ito ang pinagtutuunan ng pansin ng mga manunood. Dahil, ang focus ng audience ay kay Xiaoyu. Karamihan sa mga manunood ay nakatitig kay Xiaoyu, lahat ay labis na naguguluhan, at lahat ay nag-uusap. Bakit hindi lumalaban ang Jade Unicorn na iyon? Sinasadya ba ni Mengyo na hindi maglaro si Yu Qilin? Imposible, ang Jade Unicorn na iyon ay isang tunay na Divine Beast, isang unicorn na nagkakahalaga ng 5 semi-divine beast, paano magiging posible na sadyang huwag hayaang lumaban ang Jade Unicorn? Kung hindi lalaban ang Jade Unicorn, hindi magtatagal si Mengyo at ang 5 unicorn. Masyadong malakas si Ningfeng. Kahit sa itaas ng langit, sa gitna ng mga ulap, ang mga santo ay nataranta lahat, hindi nila makita kung bakit hindi lumaban ang Jade Unicorn. Hanggat lalaban si Yu Qilin at may pinakamalaking suporta si Mengyo, talagang makakalaban niya si Ningfeng. Sa tulong ng 5 demigod unicorn na nag-iisa, maya-maya ay bibitayin at bugbugin siya ni Ningfeng. Huwag mong tingnan ang 5 unicorn na tumatalon ngayon na masaya, buti na lang hindi pa ginagamit ni Ningfeng ang kanyang malaking galaw. Hanggat handa si Ningfeng na gastusin at gamitin ang kanyang tunay na lakas, hindi banggitin ang Soul Kilin, kahit si Shay Kilin ay hindi ito kayang hawakan. Hanggang ngayon, hindi gumawa ng anumang malalaking hakbang si Ningfeng. Si Ningfeng ay talagang naghihintay kay Yu Qilin na sumali sa labanan, at lumaban pa kay Yu Qilin.
Ngunit pinili ni Yukilin na huwag pumasok sa larangan ng digmaan, at nanatiling nakatingin sa gilid, kaya hindi siya mapakali na gumawa ng malaking hakbang. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, si Mengyo ay nagpupumilit pa ring kumapit, habang si Ningfeng ay naiinip na. Okay, ito na. Malakas na sumigaw si Ningfeng, ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan ay sumabog, at buong lakas niyang nilaslas ang talam ng espada ni Mengyo, na inalog si Mengyo ng 12-dosenang talampakan ang layo. Kasabay nito, ang sumasabog na tunay na diwa ay nagpalipad din sa 5 unicorn. Ang kaluluwang unicorn ay bumagsak kaagad, hindi nakondense sa hugis sa loob ng mahabang panahon. Halos sumabog din si Shikilin, halos masira. Ang 3 unicorn ng Washoyle ay medyo malayo, ngunit lahat sila ay nasugatan sa iba't ibang antas at nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. At si Mengyo ay nakahiga na naghihingalo sa gilid ng singsing, dumura ng dugo, humina ang kanyang hininga, at ang unicorn armor sa kanyang katawan ay nagkalat dahil sa pagsipsip ng maraming panlabas na puwersa. Ate Mengyo! Nagulat si Warner, at nagmamadaling ginamit ang banal na kahoy na sagradong sining sa pagtatangkang magpadala ng puwersa ng buhay kay Mengyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroong isang layer ng paghihigpit sa paligid ng arena, na pumipigil sa anumang kapangyarihan na makapasok sa arena, at hindi magawang gamutin ni Warner si Mengyo. Malaki rin ang pagbabago sa mukha ni Lu Chen, tinitigan niya si Ningfeng sa ring, na may nagngangalit na galit sa kanyang mga mata. Oras na para matapos ang paligsahan. Sa sandaling nagtagumpay si Ningfeng sa pagkilos, agad siyang naglakad patungo kay Mengyo na may hawak na espada, ngunit biglang nakakita ng nakakatakot na hininga ng mga divine beast na sumabog, na kumalat sa buong arena. Lumingon si Ningfeng, ngunit nakita niya ang Jade Unicorn na tumatakbo patungo sa kanya na may galit na mukha. Talo na ang amo mo, ngayon ka lang sumali sa laban, huli na. Tumawa si Ningfeng, inikat ang mahabang espada sa kanyang kamay, at direktang sinaksak kay Yukilin. Ang Jade Unicorn na ito ay hindi pang-adulto, kung walang kooperasyon ng Beastmaster, hindi nito kayang iikot ang langit ng mag-isa. Dagendong. Isang ungol ng unicorn na nakakawasak sa lupa ang tumunog, na medyo nahihilo si Ningfeng. Biglang tumayo si Yukilin, ang kanang braso ay lumaki ng ilang beses, at sumampal siya. Sa sampal na iyon, bumagsak ang espasyo sa lahat ng panig, nabasag ang kawalan sa lahat ng direksyon, gumuho ang singsing, at walang katapusang nang inag ang lupa. Na-snap, tumama ang braso ng unicorn sa talim ng espada, at sumabog ang talim ng espada. Ang mga braso ni Kilin ay napakalakas, at ang kanyang pagkakastrat ay parang bahaghari. Patuloy siya sa pagbaril at nilock si Ningfeng. Ay lock mo ako, paano ito? Posible. Namutla si Ningfeng sa pagkabigla, at nagmamadaling inikat ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan, itinulak palabas gamit ang 2 kamay, pinatigas ang mga braso ni Kilin. Boom! Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Si Ningfeng ay hindi natangay ng braso ng unicorn, ngunit lumipad palabas, tulad ng isang kidlat, lumilipad sa kung saan. Sa gitna ng karamihan, isang figure ang biglang lumipad palabas, na sinusundan ang direksyon ng paglipad ni Ningfeng. Wala pang ilang paghinga, lumipad pabalik ang figure, hawak pa rin si Ningfeng sa kanyang mga braso. Ang robe ng martir sa katawan ni Ningfeng ay nabasag, na nagpapakita ng isang layer ng ginintoang malambot na baluti sa loob, at ang malambot na baluti sa kabuuan ay bumagsak dahil sumipsip ito ng sobrang lakas. Si Ningfeng ay nakoma na, ang kanyang mukha ay mapotla, ang dugo ay dumudugo mula sa 7 butas, at kahit na ang kanyang mga braso ay hindi sumabog, ang mga ito ay nabasag din. At ang taong bumalik na hawak si Ningfeng ay walang iba kundi ang ninuno ng mga martir. Nahulog si Ningfeng sa ring, nanalo si Mengyo. Malakas na sumigaw ang referee na nag-aanunsyo ng pagtatapos ng paligsahan. Gayunpaman, saglit na natahimik ang mga manunood, at walang nag-cheer. Masyadong mabangis ang martial arts competition na ito, masasabing si Mengyo ay nanalo ng kawawa, kung hindi pa nakakilos si Yukilin sa huling sandali, tiyak na natalo si Mengyo. Bukod dito, maraming tao ang hindi naiintindihan kung bakit may ganoong kapangyarihan si Yukilin, bakit hindi siya kumilos ng mas maaga. Ang maalamat na unicorn arm ay talagang lumitaw sa Jade Unicorn na ito, na talagang nagbukas ng aking mga mata. Kahit ang mga banal na tulad natin. Huwag magsalita tungkol sa isang santo, kahit na ang isang tunay na hari ay dapat matakot sa braso ng unicorn.
Sa gitna ng mga ulap, medyo naging marangal ang mga mukha ng mga banal na iyon. Kabanata 12:12. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa oras na ito, si Xiaoyu ay umiiyak sa tabi ni Mengyo, habang si Mengyo ay nagpupumilit na abutin upang haplasan si Xiaoyu. Kung hindi ka kumilos kanina, anong ginagawa mo? Galit na sumugod si Lu Chen sa ring at pinagalitan si Xiaoyu. Wo. Huminto si Xiaoyu sa mahinang boses na may bakas ng hinaing sa mukha. Huwag mong sisihin si Xiaoyu, ako ang nagpaalam kay Xiaoyu na walisin ang formation at pinigilan si Xiaoyu na gumawa ng mga galaw pansamantala. Mahinang sinabi ni Mengyo, gusto kong makita kung gaano kalayo ang pagitan namin ni Venerable Qing Tian nang hindi nakikilahok si Xiaoyu sa labanan. Hindi ko inaasahan, ang layo ng pagkakaiba. Idiot, strictly speaking, ang Venerable Qing Tian ay dalawang kaharian na mas mataas kaysa sa iyo, kaya dapat mayroong malaking pagkakaiba sa kapangyarihan ng labanan. Bumantong hininga si Lu Chen, tiningnan ang unicorn armor sa Mengyo, at sinabing may kagalakan, napakataas ng body defense mo, kung hindi dahil sa unicorn armor na sumipsap ng maraming sword power, baka tamaan ang katawan mo ni Ning. Ang espada ni Feng. Sumabog ito. Napakalakas din ng pisikal na katawan ni Sister Mengyo, kung hindi, baka hindi siya makaligtas sa unicorn armor na mag-isa. Hindi napigil ang purihin siya ni Warner, na gumagamot kay Mengyo sa tabi niya. Lu, matatalo ni Chen si Hishen, at gusto ko ring talunin si Ning Feng, ngunit ngayon ko lang nalaman na masyado akong nag-iisip. Bumantong. Hininga si Mengyo at sinabing, ang lakas ng pakikipaglaban ni Venerable Qing Tian ay mas malakas kaysa sa inaasahan, at ang aking lakas sa pakikipaglaban, ay sapat lamang upang labanan ang Venerable Earth. Ang mga ordinaryong Panginoon sa lupa ay walang kalaban-laban para sa iyo. Aliw ni Lu Chen, pagkatapos ay ibinigay. Si Mengyo kay Warner, at pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa ilalim ng singsing, kung saan nagbibigay ang ninuno na si Suan Chan, pangunang lunas kay Ning Feng. Binigyan ng ninuno ng martir si Ning Feng ng ilang pildores, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang tunay na lakas para itulak ang Akya Point ng ganggo ni Ning Feng, at napakabilis na nagising si Ning Feng. Nang makita ang sitwasyong ito, bahagyang napasimangot si Lu Chen. Umaasa sa ang malambot na baluti sa kanyang katawan, talagang maswerte si Ning Feng na hindi natangay ng unicorn na braso ni Xiaoyu. Siyempre, ang pisikal na katawan ni Ning Feng ay talagang sapat na malakas, mas malakas kaysa kay Hishen. Kung hindi, ang malambot na baluti sa katawan ni Ning Feng ay madudurog, at ang kanyang pisikal na katawan ay hindi sapat, kaya siya ay sesubog din. Ang isang kagalang-galang na Qing Tian na may tulad na malupit na katawan ay magiging napakahirap pakitunguhan. At ang susunod na laban ay ang paghaharap niya kay Ning Feng, na magiging mas malaking hamon. Sa paghusga sa pagganap ni Ning Feng sa pakikipaglaban kay Mingyu, ito ay mas malakas kaysa kay Hishen, at napakahirap lumaban. Ang huling laro, kaya kung lumaban, pero kailangan ng oras para makabawi. Sabi ng ninuno ng mga martir. Isang oras, sagot ng referee. Dahil ito ay isang karera ng gulong, lahat ng mga kalahok na naglaro sa ring ay magkakaroon ng oras ng pagbawi, ngunit higit sa lahat ito ay isang oras. Mayroong maraming healing elixir mula sa iba't ibang mga sekta, at may mga dakilang kapangyarihan upang tumulong na itulak ang palasyo sa mga Akya Points. Ang ilang mga sekta ay mayroon pang ang makapangyarihang mga manggagamot. Sa isang oras, gaano man kalubha ang pinsala, maaari itong mabawi ng 7 o 8 beses, 8. Ngunit si Mengyo, na malubhang nasugatan din, ay nakabawi sa isang kisap mata sa ilalim ng patubig ng napakalaking sigla ni Xiaowan. Ang ninuno ng martir ay tumingin kay Xiaowan na may inggit sa kanyang mga mata. Siya ang santo ng Shenmo Palace. Siya ay may mataas na antas ng paglilinang ng sagradong kahoy na sagradong sining na maaaring magpapahintulot sa mga nasugatan na gumaling sa maikling panahon. Gayunpaman, ilang beses niyang gustong magsalita, gustong hilingin kay Xiaowan na tulungan si Ning Feng na gamutin siya, ngunit sa huli ay hindi pa rin siya naglakas loob na magsalita. Obviously, si Mengyo ay kaibigan ni Xiaowan, paano gagamuin ni Xiaowan ang taong nanakit kay Mengyo? Kuya, ang palasyong ito ay tutulong sa iyong apprentice na gamutin ito. Sa ilang sandali, nagpakita si Lan Xiyang sa tabi ng mga ninuno ng mga martir. Salamat! Tuwang-tuwa ang mga ninuno ng mga martir. Sa ilalim ng paggamot ni Lan Xiyang, hindi nagtagal ay nabuhay at maayos si Ning Feng.
Master, natalo ako. Sinulyapan ni Ning Feng si Mengyo sa ring, at bumantong hininga, kung matatalo ka sa isang laro, hindi magiging madali ang paboran ng malalaking puwersa. Okay lang, may 3 malalaking puwersa dito sa pagkakataong ito, at malaki pa ang chance mo. Sabi ng ninuno ng mga martir, basta manalo ka sa susunod na laro, ang 3 kalahok ay magkakaroon ng isang panalo at isang talo, at mas malaki ang tsansa mong mapili ng malalaking puwersa. Lu Chen. Lumipat ang tingin ni Ning Feng kay Lu Chen, at ang huli ay tumingin din sa kanya, sinalubong ang kanyang tingin. Bakit, gusto mong manalo sa isang laro mula sa akin? Tanong ni Lu Chen. Dapat manalo. Ganito ang tugon ni Ning Feng. Mahirap. Mahinang sabi ni Lu Chen. Alam kong mahirap pero kahit gaano kahirap, gusto kong manalo. Tumango si Ning Feng, ngunit sinabi iyon. Tinalo ni Lu Chen si Hishen gamit ang isang espada, at ang ipinakitang lakas ng pakikipaglaban ay ganap na naiiba sa kaharian. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay nasa hanay ng malalakas na Qingtian Venerables, at napakahirap lumaban. Ngunit si Lu Chen ay nasa half-step God Realm pa rin, mayroon siyang malaking kalamangan sa realm, hanggat hindi niya minamaliit ang kalaban, tiwala pa rin siyang matatalo si Lu Chen. Kung gusto mo akong talunin, pumunta ka sa ring, bakit maghihintay ng 1 oras? Iminuwestro ni Lu Chen ang singsing. Master Referee, naka-recover na ako at makakalaban ko na. Pagkatapos ay ibinaling ni Ning Feng ang kanyang ulo at sinabi sa gininto ang katawan na kagalang-galang na siyang referee. Pwede. Agad na nilisan ng referee ang field at inihayag na magsisimula na ang huling laban. Pinunit ni Ning Feng ang malambot na baluti sa kanyang katawan at humakbang papunta sa singsing. Ang kanyang malambot na baluti ay nabasag ng unicorn na braso at nawala ang bisa nito, kaya hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagsusuot nito. Kukunin mo ba ang kutsilyo ko gamit ang iyong mga kamay? Nakita ni Lu Chen na walang laman ang mga kamay ni Ning Feng, kaya nagtanong siya. Siyempre hindi, mayroon akong higit sa isang espada. Binuksan ni Ning Feng ang space ring at naglabas ng isang banal na espada. Ang kalidad ng banal na espadang ito ay eksaktong kapareho ng nabasag ng braso ng unicorn. Pagkatapos ay tingnan ko kung ang iyong espada ay makakahawak sa aking kutsilyo. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, itinaas niya ang kanyang lumalaban na katawan, nagpatawag ng 5 dragon, at pinalakas ang kanyang lakas. Tapos, nakataas ang mahabang kutsilyo, nakaharap sa langit ang dulo. Eto na naman. Itong sampay na sword energy. Who the hell? Palakasin ang mga ulap, huwag hayaang masira ang mga ulap ng enerhiya ng sable ng batang iyon. Sa itaas ng langit, nagkaroon ng kaguluhan, at isang santo ang bumaril upang palakasin ang mga ulap. Boom! Kasabay nito, ang saber chi ni Lu Chen ay sumabog at diretsyong bumaril sa kalangitan, na nabasag ang mga ulap sa 3 direksyon. Ang ulap sa kabilang panig ay naayos ng hindi kilalang puwersa, kaya hindi ito nasira ng lakas ng espada. Alam ni Ning Feng na ang mahabang espada ni Lu Chen ay makapangyarihan at makapangyarihan sa labanan, kaya hindi siya nang ahas na maliitin ang kaaway. Matapos suportahan ang pangitain, itinaas niya ang kanyang espada, "I'll let you make the first move." Sa sandaling matapos ang mga salita, hindi na magalang si Lu Chen, itinaas ang kanyang kutsilyo at nilaslas si Ning Feng. Patayin ang langit. Sa isang hiwa, ang hangin at ulap ay lumundag, ang espasyo sa lahat ng direksyon ay gumuho, at ang walang laman sa isang panig ay nabasag. Ang bigat ng talim ay napakabigat kaya nagkaroon ng putok mula sa arena, na malapit ng gumuho. Malakas ang kutsilyo. Si Ning Feng ay may seryosong mukha, hindi nangangahas na magpabeya, mabilis niyang itinaas ang kanyang espada at buong lakas na sumulong. Boom! Tumama ang talam sa talam, at kaagad na nagkaroon ng malakas na putok na yumanig sa mundo. Pinutol ng kapangyarihan ng sable si Beng Jiandao, ngunit hindi nito maputol ang talam ng espada. Ang natitirang kapangyarihan ng sable ay idiniin laban sa momentum ng espada. Kabanata 12:13. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Na-snap. Lumaban si Ning Feng gamit ang kanyang espada, ngunit pinalipad pa rin siya ng 10 talampakan ang layo, nasugatan ang kanyang mga panloob na organo, at hindi niya napigilan ang pagluwan ng isang subo ng dugo. Oo naman, hindi madali para sa isang taong kayang talunin si Hishen gamit ang isang espada.
Gamit ang isang paalang na espada, nagtayo si Ning Feng ng defensive stance para pigilan si Luo Chen sa paghabol sa tagumpay, at pagkatapos ay nilunok niya ang elixir habang hinahangaan, kalahating hakbang na lang para pinuhin ang mga Diyos, at matatamaan mo na ang kapangyarihan ni Venerable Qing Tian. Ikaw Luo Chen ay maaari ding ituring bilang Eastern Wilderness. Ang unang tao. Bakit ito ang Eastern Wasteland, hindi ang buong Yuanwo continent? Pagkatapos inumin ni Luo Chen ang magic water, nagmamadali siyang uminom ng Blue Striped Spiritual Energy Pill, kaya wala siyang oras para habulin, pagkatapos ng tagumpay. Pagkatapos isakripisyo ang pang-apat na espada ni Zontian, kailangan niyang umasa sa mga kayamanan para makabawi, paano siya magkakaroon ng kakayahang lumaban muli. Sa mga mata ni Luo Chen, hindi kailangan ang defensive posture ni Ning Feng. Siyempre, ipinakita iyon sa mga aksyon ni Ning Feng, hindi niya sasalakayin si Luo Chen saglit para magkaroon si Luo Chen ng oras para makabawi. Maraming super martial arts henyo sa Central Continent at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa iyo, Luo Chen. Kinuha ni Ning Feng, ilang pildores, at ang kanyang panloob na mga sugat ay gumaling ng husto, at maging ang kumukulo na dugo ay unti-unting na-stabilize, ngunit tumingin siya kay Luo Chen ng may pagtataka, hindi ka nasugatan, bakit ka umiinom ng pills? Umiinom ako ng excitement pill. Pagkatapos itong inumin, tataas ng husto ang aking combat power. Paano sasabihin ni Luo Chen ang totoo, natural na gusto niya si Meng Ning Feng? Excitement pill, mayroon bang ganoong pill? Meron. Kahit mayroon, ito ay isang panandaliang enhancement pill. Pagkatapos ng potency ay magkakaroon ng negatibong epekto, at ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay bababa sa oras na iyon. Ang pag-inom ng ibang tao ay apektado, ngunit ako ay hindi. Mayroon akong espesyal na pangangatawan, at mas malusog ang pag-inom. Crap! Ngumisi si Ning Feng, at tumigil sa pakikipag-chat kay Luo Chen, at dumiretso siya sa pag-akyat gamit ang kanyang espada. Sa oras na ito, gumaling din si Luo Chen, at iniwas niya ang kanyang mahabang kutsilyo, handang maglaslas. Sa pagkakataong ito, hindi na naglaslas si Ning Feng gamit ang kanyang espada, ngunit direktang sinaksak, at ang target ay ang ibabang tiyan ni Luo Chen. Walang pakialam si Luo Chen sa 3721, pumutol na lang siya ayon sa gusto niya, at lumakad ng buong tapang, nang walang takot. Bastard, gusto mo talagang mamatay ng magkasama. Namutla si Ning Feng sa pagkabigla, at kinailangan niyang isuko ang tulak ng espada, at tumalikod upang ipagtanggol gamit ang espada. At bagamat kayang saksakin ng kanyang espada si Luo Chen, ngunit hindi siya sigurado na madudurog niya ang katawan ni Luo Chen bago maputol ang mahabang kutsilyo ni Luo Chen. Higit sa lahat, bata pa siya at maraming kinabukasan, ayaw niyang mamatay kasama ang lokong ito. Boom! Ito ay ang nanginginig na pagsabog ng talon na naputol sa talon muli. Si Ning Feng ay pinalipad muli, at ang kanyang mga panloob na organo ay nasugatan muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya kailangang uminom ng mga table tasks para gumaling ang kanyang mga sugat. Dahil, nandoon pa rin ang medicinal power ng elixir na ininom ko noon, at nakakapagpagaling ito ng luma at bagong mga sugat ng magkasama. Para naman kay Luo Chen, ito ay medyo isang trahedya. Nabawi niya ang kanyang pisikal na lakas pagkatapos uminom ng banal na tubig. Nakalunok lang siya ng ilang Blue Striped Spiritual Energy Pills, at ilang porsyento lang ng kanyang tunay na enerhiya ang nakabawi. Nakabalik na si Ning Feng dala ang kanyang espada. Bilang huling paraan, walang pagpipilian si Luo Chen kundi ay activate ang Yuguangbo para maiwasan si Ning Feng. Umiinom ka ng pills kahit hindi ka nasugatan dahil ba naubusan ka na ng totoong energy. Hindi tanga si Ning Feng, nakita niya kaagad ang ilang nidwan, paano niya? Pakakawalan ng napakagandang pagkakataon, itinaas ang kanyang espada at hinabol siya, walang humpay. Ang talino mo talaga. Hindi ito maitatanggi ni Luo Chen, ngunit tumatakbo pa rin siya sa paligid ng ring habang umiinom ng Blue Striped Spiritual Energy Pill. Sa kabutihang palad, ang enerhiya na nakapaloob sa Blue Striped Aura Pill ay malakas, at ito ay sapat na upang ubusin lamang ang 20 tableta, at ito ay tumatagal ng napakakaunting oras. Kung gumagamit ka pa rin ng ordinaryong espiritual na mga table tasks ng enerhiya mula sa dati, kakailanganin mo ng 10,000 ng mga ito, at maaari mong isipin kung gaano katagal ang kinakailangan.
Binuksan ni Lu Chen ang Imperial Light Step sa napakabilis na bilis, ngunit ang bilis ni Ningfeng ay mas mabilis pa. Pagkatapos lamang ng isang lap sa field, naabutan ni Ningfeng si Lu Chen. Sa oras na ito, sapat na rin ang nainom ni Lu Chen ng Blue Striped Spiritual Energy Pill, at ang bilis ng pagbawi ng kanyang tunay na diwa ay napakabilis. Nang tumalikod si Lu Chen at ibinalik ang kutsilyo, ang kanyang tunay na diwa ay gumaling at ang kanyang kalagayan ay nasa pinakamataas na antas. Patayin ang langit. Hindi inasahan ni Ningfeng na mabilis na gagaling si Lu Chen, at bigla siyang tumalikod at maghagis ng kutsilyo habang tinutugis. Talagang nahuli siya. Sa pagmamadali, itinaas ni Ningfeng ang kanyang espada at bago pa siya magkaroon ng oras na hamarang ng buong lakas, nalaslas siya ng mahabang kutsilyo ni Lu Chen. Ang lakas ng paglaslas ng langit ni Lu Chen ay nanatiling pareho, ngunit hindi ginamit ni Ningfeng ang lahat ng kanyang lakas, at si Ningfeng ay nakaranas ng malaking pagkatalo nang siya ay naglaslas. Boom! Ang gilid ng talim ay parang 10,000 bundok na dumidiin pababa sa tuktok, at hindi napigilan ni Ningfeng, at pinalipad muli gamit ang espada. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ningfeng ay nakatayo sa gilid ng singsing, at siya ay direktang itinapon palabas ng ring nang siya ay tanggayan. Kung si Ningfeng ay nasa mabuting kalagayan at may mabilis na reaksyon, maaari siyang bumalik sa ere, hanggat hindi siya tumama sa lupa, hindi siya maituturing na talunan. Ngunit ang kutsilyo ni Lu Chen ay napakalakas kaya napinsala nito ang kanyang katawan at nahihilo at nahihilo. Sa oras na mag-react siya, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, nakatayo na siya sa lupa, daan-daang talampakan ang layo mula sa singsing, sa gitna ng karamihan, na may pagtataka sa mukha, na para bang hindi siya naniniwala sa lahat. Ako, paano ako dito? Bakit hindi ako lumipad pabalik sa ring? Bakit hindi ko kayang tiisin ang kutsilyo ni Lu Chen? Kalahating hakbang na lang para pinuhin ang mga Diyos, nag-e-exist siya na parang langgam, kaya ko na siyang tusukin hanggang mamatay gamit ang isang daliri. Oh my God, natalo talaga ako kay Lu Chen, may dahilan ba? Matapos matalo ng dalawang magkasunod na laro, alam ni Ningfeng na siya ay mapapahamak. Nakaramdam siya ng ayaw, labis na galit, at pagdududa sa buhay sa iba't ibang paraan. Si Ningfeng ay pinalaya sa ring, nanalo si Lu Chen. Inihayag ng kagalang-galang na Golden Referee na si Lu Chen ang naging numero 1 sa Super Arena. Makapangyarihan si Kuya. Nanguna si Fei Long sa pagsigaw at pambabala. Makapangyarihan si Boss. Sunod-sunod din ang pagsaya ni Gao Hai at ng iba pa. Nakakalungkot na hindi dumating ang ibang miyembro ng Legion, at kahit anong hirap ni Fei Long at ng iba pa, mahina pa rin sila, at hindi kailanman malilikha ang marilag at masayang momentum. Congratulations, Senior Brother Lu Chen. Sa kabaligtaran, ang daan-daang libong mga disipulo ng sekta sa eksena ay bumati lahat kay Lu Chen, at ang tunog ng sama-samang pagpalakpak ay yumanig sa kalangitan. Ako, Yan Luo Sek, ay umibig kay Lu Chen. Ako, si Feng Wanan, ay nakatingin kay Lu Chen. Ako, Wuji Valley, nagre-recruit kay Lu Chen. Agad na kailangan ng Tianhuang Academy si Lu Chen. May Water Spirit Mountain. Sa itaas ng kalangitan, sa mga ulap, patuloy na naririnig ang mga boses, at iba't ibang puwersa ang nagpaabot ng mga sanga ng oliba kay Lu Chen. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang matandang tinig na pinipindot ang mga tinig ng mga banal. Noong unang panahon, isang Emperor Sid lang ang lumitaw sa Eastern Wilderness, na ikinagulat ng Central Continent at naging sanhi ng hindi mabilang na malalakas na puwersa na dumating at lumaban para dito. Sa oras na iyon, ang Eastern Wilderness ay isang maluwalhating sandali. Nakakalungkot na libu-libong taon na ang nakalipas mula nang ipanganak ang panla ng emperador na iyon, at wala ng emperador na panla sa Eastern Wasteland, at wala ng tunog. Ngayon, bagamat walang Emperor Sidlang sa Eastern Wasteland, may ipinanganak na superhenyo. Ang kanyang combat power ay maaaring sumasaklaw sa 4 na major realms. Siya ay may malaking potensyal at magandang kinabukasan. Ang Zuanchen disciple na si Lu Chen ay ang sobrang henyo, pumunta sa aking kangpalas. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang Kangwang Fu, ang mga manunood ay nagsaya at binati si Lu Chen. Kabanata 12:14. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang Kangwang Mansion ay ang permanenteng kapangyarihan sa Eastern Wasteland mula sa Central Continent. Sa mahabang panahon, ang lugar na hinahangad ng hindi mabilang na martial arts talents ay ang kangpalas ng Zhongzhou.
Ngunit ang Kangwang Mansion ay tumatanggap ng mga tao mula sa Eastern Wasteland, at sa pangkalahatan ay tumatanggap lamang ng isang tao, at sa mga espesyal na kaso, sisingilin ito ng higit pa. May isang taon kung kailan maraming mga kalahok na may natatanging pagganap sa kompetisyon sa pagpili, at ang Kangpalas ay lumabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pagtanggap sa tatlo sa kanila, na naging pinakamataas na record. Sa paligsahan sa pagpili na ito, marami rin ang mga kalahok na may mga natatanging pagtatanghal, ngunit hindi ito naging dahilan upang mag-overcharge ang Kangpalas. Dahil, sa gitna ng mga ulap, pinangalanan lamang ng namamahala sa Kangpalas si Luchen. Ibig sabihin, inamin lang ng Kangpalas si Luchen, at ang iba ay walang pagkakataon sa Kangpalas. Xiao Zhu, napaboren ka ng Kangpalas, salamat dali. Tuwang-tuwa si Tao Jin, at mabilis na pinaalalahanan si Luchen na tila natulala. Ayaw mo ba? Pagkaraan ng ilang sandali, bago makasagot si Luchen, ang matandang boses na iyon ay muling bumaba mula sa mga ulap. Gusto ko, ngunit mayroon akong isang maliit na kahilingan. Itinaas ni Luchen ang kanyang ulo, tumingin sa mga ulap sa itaas, at nakita ang 12 ng malabong mga figures sa mga ulap, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Wala pang nang-ahas na magtanong sa Kangpalas. Sumagot ang matandang boses, pagkatapos ay hamarang. Talagang tumugon si Luchen ng ganito, na naglalaman ng kahulugan ng pagtanggi na pumasok sa Kangpalas. Luchen, anong ginagawa mo? Nagulat si Tao Jin, at dahil napaboren ng Kangpalas, isa itong magandang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Ang iba ay gustong pumasok sa Kangpalas sa kanilang mga panaginip, ngunit ikaw, Luchen, ay hindi pupunta kung ayaw mong pumunta. Tinatrato mo lang ang Kangpalas bilang isang biro. Hindi lang si Tao Jin ang ganito, ngunit hindi mabilang na mga mandirigma sa audience ang nagulat. Hindi nila alam kung ano ang iniisip ni Luchen. Anyway, naramdaman ng lahat na may butas si Luchen sa kanyang ulo. Sovereign Master, ayos lang ako, hindi mo kailangang mag-alala. Nang sabihin ito ni Luchen, hindi niya. Sinabi kay Tao Jin ang totoo, at hindi na kailangang sabihin sa kanya. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong maliit na kahilingan? Ilang sandali pa, sa mga ulap, muling bumaba ang matandang boses na iyon. Ang taong namamahala sa Kangpalas ay tila nag-aatubili na makipaghiwalay kay Luchen, isang sobrang henyo, at gumawa pa ng konsesyon. Ito rin ang unang pagkakataon sa kasaysayan na gumawa ng konsesyon ang palasyo ng Kang sa mga gustong makapasok sa Eastern Wasteland. Sana maalis ang aking hukbo at dalhin silang lahat sa mansion ni King Kang. Sabi ni Luchen. Wow! Pagkarinig nito, nagkagulo ang mga tao. Ito ba ang munting kahilingan ni Luchen? Ang pagdadala ng hukbo sa mansyon ni Kang Wang, biro ba ito tungkol sa mansyon ni Kang Wang? Ikaw, ilan ang tao sa legion mo? Nanghina ang matandang boses, halatang pinipigilan ang kanyang galit. Libo-libong tao. Mapangahas. Sa wakas ay lumabas ang matandang boses, sino ka sa palagay mo, nang ahas makipagtawaran sa palasyo ng Kang? Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa? Panipi, nagustuhan ka ng palasyo ng Kang ko, iyon ang iyong pagpapala, talagang gusto mong dalhin libo-libong tao sa Kangpalas. Ikaw ba ay walang muwang, o tulala? Ang taong mayabang na tulad mo, gaano man kalaki ang potensyal mo, ako, Kangpalas, ay hindi gugustuhin. Kinakansela ng may Kangpalas ang iyong admission qualification, at ang lugar ay ililipat sa Naningfang. Pagkarinig nito, nabigla at natahimik ang eksena. Salamat, Panginoon. Ngunit sa gitna ng katahimikan sa eksena, umiyak si Ningfang sa tuwa at hinampas ang kanyang ulo. Ako, Yan Luosek, sumuko na kay Luchen. Ako, Feng Wo, sumuko na kay Luchen. Ako, Wuji Valley, sumuko na kay Luchen. My Water Spirit Mountain. Inilagay ng Kangpalas si Luchen sa blacklist, at sinundan ito ng iba pang maliliit na puwersa, dahil sa takot na masaktan ang Kangpalas. Sa huli, mayroon lamang isang maliit na paksayon na naiiba. Hindi lamang nabigo ang taong namamahala sa maliit na paksayon na iyon na gumawa ng malinaw na linya kay Luchen, ngunit nagpadala rin siya ng mensahe mula sa mga ulap, Luchen, ano ang karaniwang estado ng iyong mga miyembro ng Legion? Sa kasalukuyan lahat ng 4 na kalamidad, 5 kalamidad sa isang buwan. Walang intensyon si Luchen na sundan ang puwersa ng Zhongzhou, kaya casual siyang tumugon. Aking master, nako,
ang aking Tianhuang Academy ay maaaring sumang-ayon sa iyong kahilingan, at maaari mong pamunuan ang iyong hukbo sa aking akademya. Sa mga ulap, ang gayong pangungusap ay ipinasa, na naging sanhi ng pagkagulat at katahimikan ng eksena. Gayunpaman, sa itaas ng kalangitan, sa gitna ng mga ulap, may ilang mahinang boses ng talakayan. Maaaring ang Tianhuang Academy ay ang Human Desolation Academy, at tumatanggap ng lahat ng uri ng pusa at aso. Upang tanggapin si Lu Chen mag-isa, nagsumikap din ang Tianhuang Academy. Ang aksyon ng Tianhuang Academy ay kaiyahiya sa ating Central Continent. Ang Tianhuang Academy ay ganitong uri ng birtud, tinatanggap ito ng lahat, wala kaming pakialam dito. Tama, huwag mong pansinin ang Tianhuang Academy. Sa sandaling ito, bumoka ang bibig ni Lu Chen, at hindi siya nag-react ng ilang sandali. Ito ba ang kapangyarihan ng Central Continent? Kahit na ang maliliit na puwersa sa Central Continent ay may bottom line, at ang kanilang kita ay may partikular na pinakamataas na limitasyon. Sa kasalukuyan, ang may pinakamaraming kita ay ang Yan Luosec, at tumatanggap lamang ito ng 12 ng tao. Ang Tianhuang Academy na ito ay parang gutom na lobo, bakit tinatanggap nito ang lahat? Isang legion ng libo-libo. Maaari rin bang lumunin ito? Anong uri ng kakaibang maliit na kapangyarihan ito? Lu Chen? Pumayag. Ang aking akademya sa iyong kahilingan, at oras na para ipahayag mo ang iyong opinyon. Sa mga ulap muling lumabas ang boses ng namamahala sa Tianhuang Academy, na parang hindi na siya makapaghintay. At hindi pa nagre-react si Lu Chen, at hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang opinyon. Hindi susuko si Lu Chen sa Zealot Legion, at nadama na walang puwersa sa Central Continent na tanggapin siya, kaya handa siyang huwag umasa sa anumang puwersa. Gayunpaman, ang lahat ng isang biglaang, mayroong isang puwersa na tumatanggap nito na hindi sumusunod sa nakagawian. Xiaozhou, huwag kang sumang-ayon, ang Tianhuang Academy ay walang katayuan sa Central Continent, ito ay isang maliit na puwersa sa mga maliliit na puwersa, maaari itong tawaging isang maliit na puwersa. Nang makitang natarante muli si Lu Chen, mabilis na pinaalalahanan ni Tao Jin si Lu Chen, mula nang magsimula ang kompetisyon sa pagpili, ang Tianhuang Academy ay nagre-recruit ng mga tao, hanggat mayroon silang mas mahusay na mga kwalifikasyon, sila ay i-recruit. Magkano ang nakuha ng Tianhuang Academy? Sumagot si Lu Chen sa pamamagitan ng voice transmission. Walang makakahila nito, at tinatanggihan ng lahat. Lumapit muli si Tao Jin sa pamamagitan ng voice transmission, alam ng lahat ang tungkol sa Tianhuang Academy, kaya walang nang ahas na pumunta doon. Notorious. Tanong ni Lu Chen. Hindi yun totoo. Kaya lang, ang Tianhuang Academy ay hindi isang formal na puwersa. Ito ay kakaunti ang mga mapagkukunan at isang maikling hinaharap. Hindi ito pinapabore ng mga mandirigma. Tumugon si Tao Jin, anyway, may malalim na hukay doon, at kilala na ito sa buong mundo. Kaunting mapagkukunan, maikling hinaharap. Ang pangungusap na ito ay maaaring matagumpay na mahikayat ang lahat, ngunit hindi kasama si Lu Chen. Si Lu Chen ay may malalim na mga tagumpay sa alchemy, kaya hindi siya kailanman natakot sa problema ng kakulangan ng mga mapagkukunan, at least pagdating sa mainstream na elixir, hindi siya kailanman natakot dito. Hanggat ang pangunahing elixir ng Legion ay garantisado, natatakot ba ito na walang hinaharap? Higit pa rito, ang tanging mapagkukunan na kailangan para sa 9 Dragons na Gaiju ni Lu Chen ay ang kaukulang aura. Kabanata 12:15. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang Central Continent ay isang lugar na may mataas na aura, at kahit na ang Eldar ay mabilis na umangkop, kaya walang problema sa hindi sapat na aura. Kahit na sa mahabang panahon, ang aura ni Zhongzhou ay angkop para kay Lu Chen. Sa makatuwid, ang kasabihang maikli ang hinaharap ay hindi angkop kay Lu Chen. Ang pinakamahalagang bagay ay kapag naipasa na ang ikalimang sakuna, kakailanganin ni Lu Chen ng mas maraming aura para sa paglilinang. Ang 100,000 beses ng aura na iniwan ni Zuan Chen Daozang Zufeng ay angkop para sa Lu Chen na magsanay. Para naman sa mga miyembro ng Fanatic Legion, naabot na rin nila ang 5 Revelations, kahit pumunta sila sa Zufeng para mag-practice, halos hindi pa rin nila magawa. Sa sandaling makapasok ang lahat at makapasok sa Venerable Realm, wala nang espiritual na enerhiya na angkop para sa paglilinang sa Eastern Wasteland.
Kung wala ang kaukulang pagsasanay sa espiritual na enerhiya, ito ay lubos na makakahadlang sa pag-unlad ng Legion, at makakahadlang din sa pag-unlad ni Lu Chen. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit naging mahirap para sa mga kagalang-galang na naiwan ng hindi nakapunta sa Central Continent na umunlad. Sa makatuwid, maaga o huli, pupunta si Lu Chen sa Central Continent, pangunahin para sa aura ng Central Continent, hindi para sa mga mapagkukunan. Para sa Tianhuang Academy na ito, nakaramdam si Lu Chen ng kaunting interes, hindi naiinis. Hindi para sa anumang bagay, para lamang pumunta sa Central Continent at magkaroon ng isang lugar upang manirahan. Salamat Tianhuang Academy, baka isang araw, pangunahan ko ang Legion para sumali sa Tianhuang Academy. Tumugon si Lu Chen sa ganitong paraan, at hindi sumang-ayon. Baka isang araw. Sa gitna ng mga ulap, ang taong namamahala sa Tianhuang Academy ay gumawa ng isang nagulat na boses, hindi mo ba ako susundan kaagad? Ayon sa mga regulasyon ng mga puwersa ng Central Continent, pagkatapos ng paligsahan sa pagpili, ang mga napiling kalahok ay kailangang sumunod sa mga puwersa. Ang mga tao sa Central Continent ay walang masyadong oras na dapat sayangin. Gayunpaman, maraming hinihingi si Lu Chen. Kung ito ay isa pang puwersa, matagal nang pinalaya si Lu Chen. Ngunit ang Tianhuang Academy na ito ay isang kahangahangang bagay din, at hindi ko alam kung gaano kalayo ang naabot ng kakulangan ng mga tao, halos sumama ito kay Lu Chen. May aasikasuhin pa ako sa Eastern Desolation Territory. Pagtapos ko, pupunta ako sa Central Continent para hanapin ang Tianhuang Academy. Sinabi iyon ni Lu Chen, at ayaw niyang pumunta kaagad sa Central Continent. Kung pagdating ng panahon, wala siyang pakialam kung naroon pa ang Tianhuang Academy o wala. Sinabi ni Tao Jin na napaka-unbearable ng Tianhuang Academy, mahalaga ba kung hindi siya makapasok sa Tianhuang Academy? Kung gayon kailan ka pupunta sa Central Continent? Ito ay kasing bilis ng isang buwan. Ito ay isang kasunduan. Sa itaas ng kalangitan, nagkaroon ng malakas na tawa, at pagkatapos ay may lumitaw mula sa mga ulap, umikot pababa, at direktang dumapo sa harap ni Lu Chen. Ang taong ito ay mukhang isang binata sa edad na 30s, na may itim na balbas sa ilalim ng kanyang baba, nakasuot ng light blue na scholar's robe, may espadang nakasabit sa kanyang baywang, para siyang isang pinong scholar. Bagamat pinigilan ng matikas na scholar na ito ang kanyang hininga, ang pamimilit ng santo sa buong katawan ay nagpedama ng walang katapusang panggigipit sa hindi mabilang na mga mandirigma. Natuto ako sa kaliwa. Itinaas ng batang scholar ang kanyang ulo at inikat ang kanyang itim na balbas, buong pagmamalaki, na para bang nakatakas siya sa mundo. Nakita ko ang kaliwang courtyard master. Mabilis na sumaludo si Tao Jin sa tabi niya, at sunod-sunod ding sumaludo ang mga tao sa paligid. Dahil, ang Zuozo na ito ay hindi isang pangkaraniwang big shot. Kilala siya ng mga tao mula sa maraming sekta sa Eastern Wilderness Region. Si Zuozo ay ang punong guro ng Tianhuang Academy, at personal siyang pupunta doon kapag malapit nang magsimula ang mga selection contest ng Eastern Wilderness. Bukod dito, ang ibang puwersa ay nagpadala ng middle level o high level na mga tao, at ang Tianhuang Academy lang ang direktang nanguna, na itinuturing na kakaibang pag-iral. Ang nakakapagtaka pa ay hindi nagpapakita ang ibang mga taong kinauukulan, ngunit ipinapakita ni Zuozo ang kanyang mukha sa bawat pagkakataon, na para bang hindi siya komportable kung walang nakakaalala sa kanya. Halika dito, irehistro mo si Lu Chen. Sumigaw si Zuozo, at tumakbo ang isang matandang kagalang-galang na Qingtian, na may hawak na jade tablet at hiniling kay Lu Chen na magparehistro gamit ang kanyang mga fingerprint. Magrehistro na ngayon. Kumunat ang noo ni Lu Chen. Kapag nakarehistro na, opisyal na siyang magiging miyembro ng Tianhuang Academy. Ang iba ay nagparehistro lamang sa kanilang mga puwersa pagkatapos nilang pumunta sa Central Continent, paano ang sinumang makakapagrehistro kaagad. Ngunit ang Zuozo na ito ay hindi naglaro ng mga baraha ayon sa sentido komon, at kailangang magrehistro kaagad, na medyo pinilit. Oo, ito ang tuntunin ng aking Tianhuang Academy. Tumango si Zuozo, gaya ng inaasahan. Leader Zuo, may mga gagawin pa ang sect disciple kong si Lu Chen, kaya hindi pa siya makakapunta sa Zhongzhou. Sa oras na ito, ibinuka ni Tao Jin ang kanyang bibig, gustong tulungan si Lu Chen, maaari mo bang hintayin na matapos ni Lu Chen ang kanyang trabaho bago magrehistro sa Tianhuang Academy?
Register ka muna, hindi pwedeng labagin ang rules. Sinabi ni Zuozu. Gayunpaman, hindi pa naiisip ni Lu Chen, kaya't mangyaring bigyan siya ng oras, Master Zuo. Muling ginamit ni Tao Jin ang drug formula, basta't tinulungan niya si Lu Chen na mag-drug ngayon, magiging madali ito. Malaki rin ang ulo niya, at sinabi na niya kay Lu Chen na ang Tianhuang Academy ay isang hukay. Admit to the hospital as early as possible, huwag mo nang isipin, basta go all out and go forward. Muling sinabi ni Zuozu. Napakunot ang noo ni Lu Chen, naramdaman na hinihimok siya ng kaliwang courtyard master, at iniisip niya kung pupunta siya sa Tianhuang Academy na ito. Biglang iniunat ni Zuozo ang kanyang malaking kamay at hinawakan ang palad ni Lu Chen, at tulad ng isang bagyong kidlat, hinawakan niya ang kamay ni Lu Chen at idiniin ito sa jade tablet. Panipi, binabati kita, matagumpay ang iyong pagpaparehistro, opisyal ka ng naging estudyante ng aking Tianhuang Academy. Pinaikot-ikot ni Zuozo ang kanyang itim na balbas at ngumiti ng buong pagmamalaki. Estudyante, hindi isang disipulo. Medyo natigilan si Lu Chen, na parang nasa ulap ng ambon, gayon pa man, napilitan siyang magparehistro, at hindi siya gaanong natuwa sa kanyang puso. Siyempre mga estudyante ang mga tao sa academy. Masyadong vulgar kung tawagin silang disipulo. Yung mga bastos na paksayon lang ang may ganyang bastos na pangalan. Nakangiting sabi ni Zuozu, ngunit ang kanyang mga salita ay labis na hindi nasisiyahan sa mga tao mula sa iba't ibang puwersa sa paligid niya. Ngunit ang kawalang kasiyahan ay kawalang kasiyahan, ngunit walang lumabas para pag-alitan siya, na para bang ang lahat ng puwersa ay ayaw na harapin siya. Excuse me, nagtuturo ba ang Tianhuang Academy? Nang makitang medyo kakaiba ang estilo ni Zuozu, hindi katulad ng isang seryosong mandirigma, naramdaman ni Lu Chen na medyo malaki ang kanyang ulo, kaya kailangan niyang magtanong. Sa katunayan, pinagsisihan ni Lu Chen ang kanyang nakaraang pag-uugali, ngunit tila huli na para magsisi. Pagkatapos magparehistro sa Tianhuang Academy, hindi na siya makakapunta sa ibang puwersa, maliban kung wakasan ng Tianhuang Academy ang relasyon sa kanya. Kung alam niya na si Zuozu ay tumatanggap ng mga tao na parang gutom na lobo, at hindi man lang siya binigyan ng oras para pag-isipan ito, hindi niya sana tatanggapin ang olive branch ng Tianhuang Academy. Pagdating mo sa academy, malalaman mo. Si Zuozu ay hindi sumagot ng positibo, ang lahat ay naiwan kay Lu Chen upang hulaan. Leader Zuo, gusto kong ipaliwanag mo ng malinaw ngayon na ako ay hindi napigilan at ayaw akong pinigilan. Kung ang mga patakaran ng Tianhuang Academy ay masyadong mahigpit, kung gayon mas gugustuhin kong manatili sa Zuan Chendaozam kaysa pumunta sa iyong akademya. Si Lu Chen ay nagkaroon lang ng showdown, at ang lahat ay nakasalalay sa kung paano tumugon si Zuozo. Ang aking Tianhuang Academy ay ang pinakamalayang lugar sa lahat ng puwersa ng Central Continent, wala ni isa sa kanila. Muli itong sinabi ni Zuozo, ganap na umaayon sa kahulugan ni Lu Chen, wala ni isa sa kanila. Maaari ko bang tanungin kung aling mapagkukunan ang pinakamaraming mapagkukunan sa Tianhuang Academy?